Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Di mo na talaga kami binibigyan ng kahihiyan, Basilio. Pati kagawad dito, pinagnanakawan niyo ng mga barkada mong walang direksyon ng buhay. Hindi ka na nga nag-aaral, nagnanakaw ka pa. Mabuti na lang at hindi kayo nireklamo ni kagawad dahil naawa sa nanay mo, iyak ng iyak kanina. O ano, Basilio? Tatahimik ka lang ba dyan? Wala kang sasabihin? Ano po bang gusto niyong sabihin ko, Tay? Nasabi ko na po lahat kanina nang kausapin po kami ni Kagawad. Nagsorry na po ako, di ba? Hindi ko nga po alam kung bakit niyo pa ako kinakausap tungkol dun eh. Nasermonan niyo naman na ako kanina. Si Basilio ay isang 13 taong gulang na bata at sa mura niyang edad na yon ay sakit na siya sa ulo ng kanyang nanay at tatay. Yun ay dahil sa hindi niya mapigilan na magnakaw ng kung ano-ano sa ibang tao. Ang pagiging magnanakaw niya ay malaking impluwensya ng mga kaibigan na kanyang napiling samahan. Ang mga kaibigan niya ang nag-udyok sa kanya na huminto siya sa pag-aaral. Simula noon ay halos araw-araw na niyang kasama ang mga ito upang magnakaw. Ang pinakahuli nilang pagnanakaw na ginawa ay ang pagkuha nila sa mga damit na nakasampay sa sampayan ng isang kagawad sa kanilang lugar. Nahuli sila at muntik nang dalhin sa DSWD dahil lahat sila ay minor de edad. Ay nako! Sumasakit na talaga ang ulo ko sa'yo, Basilio! Wala ka ng pagbabago! Ano po bang pagbabago ang gusto niyo gawin ko? Ganito na ako, Tay! Hayaan niyo na lang po kasi ako! Yan! Tignan mo kung paano ka mag-isip. Hindi ka ganyan dati, Basilio! Naging ganyan na ang paraan mo ng pag-iisip simula nang mapabarkada ka sa mga magnanakaw na yun. Hala sige, mag-impake ka ng mga gamit mo. Gamitin mo yung malaking bag ko. Bakit po? Anong gagawin ko? Saan po ako pupunta? Bukas na bukas din, ihahatid kita dun sa Lolo Arman mo. Doon ka muna sa probinsya. Ha? Bakit po? Ayoko po kay Lolo Arman, Tatay. Ayoko po dun. Wala akong kakilala at kaibigan dun eh. Yun nga ang maganda eh. Kailangan mong malayo sa mga kaibigan mong walang ginawa kundi masama. Hindi na po ako magnanakaw, Tay. Pangako po. Ay nako, hindi na ako naniniwala sa mga pangako-pangako mo na yan. Ilang beses mo nang sinabi yun, Basilio eh. Pero hindi mo tinutupad. Gusto kong magbago ka. Alam kong mahirap. Pero kung dito ka lang sa atin, hindi ka titigil eh. Sigurado ako na mas kaya kang disiplinahin ni Lolo Arman mo. Tatay naman, maniwala po kayo, magbabago na talaga ako. Hindi. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Punong-puno na ako sa'yo, Basilio. Kaya kailangan mo nang bigyan ng leksyon. Napayuko si Basilio at wala na siyang nagawa nang tumalikod ang tatay niya. Nang pumasok yon sa kwarto nito, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Basilio. Hindi siya papayag na dalhin siya ng tatay niya kay Lolo Arman. Minsan na siyang nakapunta roon at hindi niya gusto na manatili roon ng matagal. Masyadong tahimik at simple ang lugar na yon. Hindi kagaya sa syudad na marami siyang pwedeng puntahan. Isa pa, hindi niya kayang iwanan ang mga kaibigan niya kahit pa aminado siya na hindi maganda ang impluwensya ng mga yon sa kanya. Matapos maghapunan ay nagtungo si Basilio sa maliit niyang kwarto upang mag-impake ng mga damit niya sa bag na pagmamay-ari ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nag-impake upang sumama kay Dome sa pagpunta sa Lolo Arman niya. Ang balak niya ay maglayas kahit wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Matyagang naghintay ng oras si Basilio. Nakahiga siya sa kama habang nakatitig sa kisame. Iniisip pa lang niya ang magiging buhay niya sa probinsya ay napapangiwi na siya.
Makalipas ang ilang oras, ay nawala na ang ingay ng telebisyon sa sala. Alam ni Basilio na matutulog na ang mga magulang niya at ang nag-iisa niyang kapatid na mas matanda sa kanya. Naghintay pa siya ng halos 1 oras bago siya maingat na bumangon mula sa manipis niyang kutsyon. Kinuha ni Basilio ang bag at isinukbit niya sa isa niyang balikat. Marahan niyang binuksan ang bintana ng kanyang kwarto. Alam niya na malaki ang posibilidad na mahuli siya kung sa pinto siya dadaan dahil maingay kapag binubuksan ang lahat ng pinto sa kanilang bahay. Hindi pa man nakakasampa si Basilio sa bintana nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at nagmamadaling pumasok si Doming. Hinila siya nito palayo sa bintana na naging dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Nagulat si Basilio nang malakas na isinarado ng tatay niya ang bintana. Sabi ko na nga ba tatakas ka eh? Ganito ka na ba kadesperado para suwayin ako, ha? Hindi po ako tatakas. Magpapahangin lang naman po ako sa labas eh. Ganyan ba magpapahangin, ha? May dalang bag? Tumayo si Basilio at hinarap si Doming. Tay, ayoko po magpunta kay Lolo Arman. Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Ikaw ang hindi marunong makaintindi. Hindi mo alam na yun ang makakabuti para sa'yo. Para magbago ka. Hindi ka babalik dito hanggat hindi nawawala ang kakatihan ng mga kamay mo. Sandaling umalis si Doming at nang bumalik ito ay may dala itong kandado. Nilagyan nito ng lock ang bintana at nang lumabas ito ng kwarto niya ay agad niyang sinubukang buksan ang pinto. Ngunit maging yun ay hindi niya na nagawang buksan. Tay! Tay, buksan niyo po ito! Mali itong ginagawa niyong pagkulong sa akin! Buksan niyo po ito, Tay! Tay, buksan niyo ito! Hindi ka makakalabas dyan hanggang umaga. Lalabas ka lang dyan kapag aalis na tayo. Ayoko po, Tay! Hindi po ako sasama sa inyo! Ayoko po sa probinsya! Wala ka nang magagawa. Manahimik ka na lang dyan, Basilio! Hindi na nagsayang ng boses si Basilio. Nahiga na lang ulit siya sa kanyang kama habang masama ang loob. Kilala niya si Doming. Kahit anong gawin niyang pagmamakaawa ay hindi nito bubuksan ang pinto ng kwarto niya. Matalim ang mga mata niya habang nakatitig sa kisame. Para sa kanya, hindi na pagmamahal ang ginagawa ng tatay niya, kundi pagkontrol. Pagsapit ng umaga ay tulog na tulog pa rin si Basilio dahil late na siyang nakatulog. Napabalikwas siya ng bangon nang marinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Nakita niya si Doming na nasa paanan ng kanyang higaan at seryosong nakatingin sa kanya. Basilio, bumangon ka na. Aalis na tayo. Sandali lang po, Tay. Maliligo lang po ako. Hindi na kailangan. May hinahabol tayong biyahe. Magpalit ka na lang ng damit. Bilisan mo. Tay naman, baka pwedeng dito na lang po ako. Nag-usap na tayo, Basilio, di ba? Kaya tigilan mo na ako sa kagustuhan mong pumirmi rito. Sige na, magbihis ka na. Ayusin mo sarili mo. Labagman sa loob ay sumunod na lang si Basilio. Bumangon siya at nagbihis. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis na sila ni Doming. Sumakay sila ng jeep papuntang bus station at mula sa bahay hanggang doon ay wala siyang himig. Sumakay sina Basilio sa isang bus at naupo sila sa dulong bahagi. Nasa tabi ng bintana si Basilio. Maya-maya pa ay umandar na ang bus at tahimik lang si Basilio na nakatingin sa labas. Ang tanawin ng lungsod ay unti-unting napapalitan ng malalawak na palayan at kabundukan. Hindi niya maiwasang malungkot dahil hindi niya na makikita at makakasama pa ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang oras, bumigat ang mga mata ni Basilio. Hindi niya na napigilan ang antok at napapikit siya hanggang tuluyang makatulog. Isang nakakatakot na panaginip ang dumalaw kay Basilio. Sa panaginip niya, nakita niya ang sarili niyang tumatakbo sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Ang paligid ay puno ng anino at nakakakilabot na tunog. Biglang may lumitaw mula sa dilim, isang nilalang na may mahahabang kuko.
pulang mga mata at bibig na puno ng matatalas ng ngipin. Isa yung aswang na gutom na gutom. Napahinto si Basilio. Binalot siya ng takot. Bago pa man siya makatakbo ulit, tinamba siya ng aswang. Ramdam niya ang matatalim nitong kuko na bumabaon sa kanyang laman. Sa bawat kagat ng aswang ay parang nawawala ang kanyang hininga. Nakita niya ang nilalang na nag-uumpisa na siyang lapain. Kitang-kita niya kung paano nguyain ito ang kanyang lamang loob habang siya ay walang magawa. Biglang nagising si Basilio sa parting yun ng panaginip niya. Pawisan at takot na takot ang bata. "Oh, ano nangyari sa'yo?" Tay, nanaginip po ako. Inatake daw po ako ng aswang. Pinatay niya po ako, Tay. Ay nako, panaginip lang yun, Basilio. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi po kaya masamang pangitain yun? Huwag na po kaya tayong tumuloy kay Lolo Arman, Tatay. Basilio, hindi ka na bata. Tigilan mo yung mga drama-drama mo na yan. Akala mo ba maniniwala ako sa gawa-gawa mong kwento? Totoo naman po sinasabi ko eh. Umayos si Basilio ng pagkakasandal at tumingin sa labas. Sa mga sumunod na oras ng biyahe ay tahimik pa rin si Basilio. Nakatulala siya at bahagyang nanginginig pa rin mula sa panaginip na yon. Pakiramdam niya kasi ay totoong-totoo yun. Inabot sila ng halos 10 oras sa daan bago nakarating sa isang lumang bus station. Pagbaba nila ng bus ay malalim na ang gabi. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik na tahimik. Sumakay sila ng tricycle na siyang magdadala sa kanila sa mismong barangay kung saan nakatira si Lolo Arman. Habang nakasakay sa tricycle ay nakatingin si Basilio sa madilim na kalsada na kanilang dinadaanan. May kung anong kaba siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag. Sa wakas, tumigil din ang tricycle sa tapat ng isang bahay na gawa sa kahoy. Maliit lang ito pero halatang matibay. "Oh, nandito na tayo, Basilio. Kunin mo na yung bag mo sa likod." Tahimik na bumaba si Basilio habang may bigat sa kanyang dibdib. Pagdating ni na Basilio at Domeng sa harap ng bahay ni Lolo Arman, ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Basilio. Ang bahay ay simpleng kubo na may bubong na gawa sa pawid at haligi na kawayan. Bagamat maliit, maayos ang pagkakagawa nun. Sa harap, may maliit na balkonahe na may bangko at lamesa. Sa paligid noon ay merong malalaking puno at tanim na gulay. Sobrang tahimik ng paligid, malayo sa gulo ng syudad na kanyang nakasanayan. Kumatok si Domeng at agad silang pinagbuksan ni Lolo Arman na nagulat nang makita sina Basilio at Domeng. Ang masungit nitong muka ay sapat na para makaramdam ng takot si Basilio. "Ano ginagawa niyo rito, mag-ama?" "Magandang gabi po, Itay. Pwede po bang sa loob na lang po tayo mag-usap?" Pinatuloy sila ni Lolo Arman. Umupo sila sa isang mahabang upuan na yari sa kawayan. "Itay, kaya ako po dinala rito si Basilio ay dahil gusto ko po siya malayo sa mga barkada niya magnanakaw. Pati kasi ito nagiging magnanakaw na eh. Gusto ko sanang dito muna siya para maturuan ng tamang disiplina." "Bakit? Sa tingin mo ba, Domeng, may panahon pa akong mag-alaga ng batang pasaway? May matanda na ako. Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo." "Alam ko naman po, Tay, na may edad na po kayo. Pero wala po akong ibang mapagpipilian eh. Alam kong kaya niyo siyang ituwid. Baka kasi kapag nakasanayan ni Basilio ang pagnanakaw, ay madala niya yun hanggang sa magbinata siya." Tiningnan ni Lolo Arman si Basilio mula ulo hanggang paa na parang hinuhusgahan siya. Napalunok si Basilio at nanlamig siya sa takot. "Ganun ba? Kung dito siya, sigurado akong titino yan. Hindi pwede ang kalokohan sa bahay ko." Tay, huwag niyo naman po akong iwan dito. Magbabago na po ako, promise. Hindi na po ako gagawa ng kalokohan. Hindi na po ako magnanakaw. "Basilio, anak, kailangan mo matutunan ng mga bagay na hindi ko kayang ituro sa'yo.
Dito'y talaga magbabago ka. Hindi ko to ginagawa para parusahan ka, anak, kundi para ituwid ang mga mali mong ginagawa. Pero tay, hindi ko po talaga kaya rito. Basilio, tama na. Ito ang makakabuti para sa'yo. Itay, aalis na po ako. Kailangan ko pa pong humabol sa last trip ng bus papuntang Maynila. Nang tumayo si Domeng, ay tumayo din si Basilio. Ay, tay, sasama po ako sa inyo pabalik. Dito ka lang, Basilio. Kung naging matino ka lang sani, wala ka rito ngayon. Malalaki ang mga hakbang na naglakad si Domeng palabas ng bahay. Hindi siya nito nilingon. Naiwang nakatayo si Basilio sa gitna ng sala. Tahimik siya, ngunit ramdam niya ang galit at sama ng loob sa dibdib niya. Hala, sige. Ayusin mo na mga gamit mo sa isang kwarto. Yung malapit sa kusina. Tahimik na sumunod si Basilio, ngunit ang dibdib niya ay puno ng hinanakit sa tatay niyang iniwan siya, sa lolo niyang mukhang galit sa mundo. Sa unang araw ni Basilio sa bahay ni Lolo Arman, ay agad niyang naramdaman ang hirap ng buhay sa probinsya. Pagkagising pa lang niya, tila isang kampana ang sigaw ni Lolo Arman para gisingin siya ng maaga. Hoy, Basilio! Bumangon ka na riyan! Anong oras na? Bumalikwas si Basilio mula sa banig na inilatag niya sa sahig ng maliit na kwarto. Nag-stretching muna siya sandali dahil medyo nanakit ang likod niya. Hindi siya sanay sa matigas na higaan. Paglabas niya ng kwarto ay wala sa loob ng bahay si Lolo Arman, kaya lumabas siya. Doon ay nadatnan niya si Lolo Arman na may hawak na itak at nagpuputol ng kahoy. Ang bagal-bagal mo pumilos! Alas 6 na! Lumapit ka rito at ikaw ang magtapos ng pagpuputol nito mga panggatong! Ano po? Ako? Bakit po ako? Hindi po ako marunong yan, Lolo. Oo, ikaw! Eh sino pa ba? Hindi pwedeng magbuhay senyorito ka rito. At wala akong pakialam kung hindi ka marunong. Dahil nung kaedad mo ako, ay hindi rin ako marunong nito. Pero kinailangan ko matuto ng sarili ko lang. Pilitang lumapit si Basilio. Agad na iniabot ni Lolo Arman ang itak. Paano po ba ito? Ay nako! Tignan mo ako! Ganito lang yan! Ipinakita ni Lolo Arman ang tamang galaw ng pagputol ng kahoy gamit ang itak. Napakamot sa ulo si Basilio habang pinapanood ang lolo niya. Sa amin po kasi, hindi na namin kailangan gawin yan eh. Meron po kasi kaming LPG o kaya naman ay uling. Wala po ba kayong kahit uling dito? Kung ikaw na bata ka, wala ka sa inyo ha! Hindi madali ang buhay dito. Kung gusto mong kumain, kailangan mong kumilos. Walang nagawa si Basilio kundi sundin ang utos ng lolo niya. Kinuha niya ang itak at kahit nahirapan siya ay isa-isa niyang pinutol ang mga kahoy. Maya-maya pa ay pawis na pawis siya dahil hindi siya sanay sa ganoong gawain. Sa tanghalian, nag-ihaw lamang si Lolo Arman ng galunggo at may kaunting gulay mula sa kanilang hardin. Tahimik na kumain si Basilio habang ang isipan niya ay nasa burger at fried chicken na madalas niyang kainin sa syudad. Lolo, bakit ba kasi ganito kahirap ang buhay niyo rito? Sa pagkakaalam ko malaki po ang kinikita niyo sa taniman niyo ng gulay. Dahil sa ganitong pamumuhay ako namulat. At anong mahirap ang sinasabi mo? Hindi mo pa nga nararanasan ang totoong hirap, Basilio. Lolo, kung nasa amin po ako, hindi ko naman kailangan magputol ng kahoy at mag-igib ng tubig Kaya ka nandito para matutuhan mo magsikap. Aba, sa inyo ay puro kalokohan ang ginagawa mo. Dito, hindi ka pwedeng maging tatamad-tamad. Nandito ka para matutunan ang lahat ng bagay ay dapat pinaghihirapan at hindi yung dadaanin mo sa pagnanakaw kapag may gusto ka. Hindi sumagot si Basilio. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay 1 taon na ang lumipas sa ilang araw siyang naroroon sa San Roque. Kinagabihan, habang nakahiga si Basilio sa banig, ay nakatingin siya sa kisame. Sa dilim, naririnig niya ang tunog ng mga kuliglig at ang pagtahol ng mga aso sa labas.
Ibang-iba yun sa mga tunog ng busina ng sasakyan na nakasanayan niya. Ngunit alam ni Basilio na kailangan niya nang tanggapin na pansamantala ay sa San Roque na siya maninirahan. Pinado siya na nang dahil sa kaibigan niyang mga magnanakaw ay galit na galit ang tatay niya sa kanya at ang buhay niya na tila walang direksyon ang nagdala sa kanya sa probinsyang yon. At sa bawat araw na lumilipas, mas naramdaman niya ang bigat ng istriktong pamumuno ng kanyang lolo. Sa umaga, gising na siya bago sumikat ang araw. Sa tanghali naman, ay mga gawaing bahay naman ang hinaharap niya. Sa gabi, pagod na pagod siya, ngunit hindi naman siya makatulog dahil iniisip niya kung kailan siya makakabalik sa buhay na nakasanayan niya. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Basilio, ay lumapit si Lolo Arman sa kanya. Nakasuot ito ng sombrero at dala ang baston nito. Basilio, maglinis ka ng buong bahay habang nasa bayan ako ha. Ayoko makakakita ng alikabok at tagiw pagbalik ko. Naiintindihan mo ba? Opo, Lolo. Pag-alis ni Lolo Arman, naiwan si Basilio sa tahimik na bahay. Umupo siya sandali at nagmasid sa paligid. Napangiwi siya nang makita ang dumi at nagkalat na gamit doon. Ay nako, napakarami namang kailangan linisin dito. Daig pa ni Lolo Arman ng Diyos na 10 lang ang utos ha. Si Lolo, parang hindi na nauubusan ng utos. Kinuha niya ang walis at sinimulang linisin ang sala. Habang nagwawalis siya, napansin niya ang isang lumang aparador sa sulok. Medyo nangingitim na yon sa kalumaan at tila matagal nang hindi nabubuksan. Ano kaya ang laman nito? Binuksan niya ang aparador at sa ilalim ng mga lumang damit ay may nakita siyang kahon. Makapal ang alikabok doon at may kalumaan ang kahoy na kahon. Dahan-dahan niya yung binuksan at bumungad sa kanya ang iba't ibang uri ng anting-anting at mga bertud na iba't iba ang hugis. May mga gawa sa kahoy, bakal at ginto. Napanganga si Basilio, lalo na nang makita niya ang mga ginto. Ala, grabe! Ang dami naman ito. Parang koleksyon ni Aladdin to ah. Dati bang antingero si Lolo Arman? Sa gitna ng mga anting-anting, isang gintong bilog ang agad na nakatawag ng kanyang pansin. Maliit ito, makintab, at tila nagliliwanag kahit wala namang liwanag na tumatama rito. Kinuha niya yon at masusing pinagmasdan. Mukhang mamahalin to ah. Medyo mabigat pa. Kung totoong ginto to, malaki-laki ang makukuha ko kapag ibinenta ko to. Hindi napigilan ni Basilio ang sarili at umiral na naman ang pagiging magnanakaw niya. Ipinasok niya sa bulsa ang gintong anting-anting at nagsimula ng maglinis ng bahay. Ngunit hindi maalis sa isip niya ang nakita. Habang naglalampaso ng sahig, napansin niya ang isang aklat na nakatago sa ilalim ng aparador. Kinuha niya ang aklat at umupo muna siya. Binuksan niya yon at ang mga pahina ay puno ng mga larawan ng iba't ibang anting-anting. At sa tabi ng bawat larawan ay may nakasulat na hindi niya maintindihan dahil nasa ibang lingwahe. Sa isang pahina, nakita niya ang litrato ng anting-anting na nasa bulsa niya. Binasa niya ang nakasulat sa ilalim ng litrato. Non visus ab creatura maligna itenet hoc exito abium. Napakamot sa ulo niya si Basilio dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Hindi alam ni Basilio kung bakit niya pinunit ang pahina na yon. Itinupi niya yon at isinilid sa bulsa kasama ang anting-anting na ninakaw niya. Humiga muna siya sa mahabang upuan upang makapagpahinga kahit hindi pa naman siya pagod. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya mula sa pagkakahiga. Nagising na lang si Basilio nang marinig niya ang yabag ni Lolo Arman mula sa labas. Nagmamadali siyang tumayo at agad na hinagilap ang walis. Sa pagpasok ni Lolo Arman ay napakunot ang noo nito nang makita
na hindi pa tapos maglinis ng bahay si Basilio. Ala ko ba lilinisin mo ang bahay? Bakit ganito pa rin? Ang kalat, ang dumi pa rin. Ilang oras na nga akong nawala, pero parang hindi ka pa rin nakakapagsimula. Lo, inuna ko po kasi yung pagwawalis ko sa likod ng bahay eh. Malapit na po ako matapos. Anong malapit? Tignan mo nga mga kalat dito sa bahay. Talagang tamad kang bata ka. Napayuko si Basilio. Hindi niya magawang magreklamo dahil alam niya na mas lalong magagalit lang ang kanyang lolo kapag sumagot pa siya. Pag natapos mo na yan, mag-igib ka ng tubig. Punuin mo mga timba at drum sa banyo. Opo, Lolo. Napabuntong hininga si Basilio nang pumasok si Lolo Arman sa kwarto nito. Biglang bumigat ang pakiramdam niya nang maalala ang ninakaw niyang ginto sa kanyang lolo. Hindi niya alam kung tama bang pinuha niya yon at alam niya na magagalit si Lolo Arman kapag nalaman ito na pinagnakawan niya ito. Isang umaga, niyaya ni Lolo Arman si Basilio papuntang palengke. Bit-bit ng matanda ang lumang bayong, habang si Basilio naman ay hawak ang isang maliit na basket. Tahimik lamang si Basilio habang naglalakad at pinagmamasdan ang paligid. Ang daan ay bako-bako at puno ng alikabok. Ngunit nasisilayan niya ang malawak na tanawin ng kabukiran at mga bundok na hindi niya madalas makita sa syudad. Bilisan mo, Basilio! Baka maubusan tayo ng sariwang paninda sa palengke! Pagdating nila sa palengke ay walang ginawa si Basilio kundi ang sumunod kay Lolo Arman. Halos isang oras din sila na nagtagal doon bago sila naglakad pauwi. Sa paglalakad nila ay nakita ni Basilio ang maraming tao sa may plaza. May pila ng mga tao. May isang lalaking nakangiti habang namimigay ng bigas. Nakasuot ang lalaki ng puting polo at maayos na pantalon. Unang tingin pa lang ay nasabi agad niya sa sarili na mayaman ang naturang lalaki. Lolo, sino po yung namimigay ng bigas? Opisyal po ba yun ng gobyerno? Hindi. Si William yan. Ang pinakamayaman dito sa San Roque. Pero hindi siya tulad ng ibang mayayaman. Palagi siyang tumutulong sa mga tao dito, lalo na sa mga nangangailangan. Talaga po? Bakit po niya ginagawa yun? Kasi may puso siya para sa mga mahihirap. Sobra ang yaman niya, pero hindi siya madamot. Ganyan ang totoong tao, Basilio. Isa pa, mag-isa na lang siya sa buhay. Kaya sa tingin ko, inilalaan na lamang niya ang pera niya sa pagtulong. Habang nag-uusap sila, ay napatingin si William sa kanila. Humaway ito habang nakangiti. Sandali itong huminto sa ginagawa at lumapit kina Basilio at Lolo Arman. Lolo Arman! Buti nakita kita. Pumila ka na rin at kumuha ka ng bigas. Hindi. Wag na, William. Salamat na lang. Marami pa naman kaming bigas sa bahay. Ibigay mo na lang ang para sa akin sa mas nangangailangan. Pero Lolo, libre naman po yun eh. Sayang naman kung hindi po natin kukunin. Hindi na kailangan, Basilio. May iba pang mas kailangan makakuha ng bigas kaysa sa atin. Napatingin si William kay Basilio, saka ngumiti. Sino po ang batang ito? Apo niyo po ba? Oo, bagong dating lang mula sa Maynila. Aba, mukhang matalino ah. Mabutit narito siya para may kasama ka na po sa buhay. Hindi kagaya ko. Habang buhay na yata ako mag-isa sa buhay. Nagkibit balikat na lamang si Basilio, ngunit hindi niya maipaliwanag ang biglaang kilabot na naramdaman niya. Habang nakatingin kay William, tila may kung anong hindi tama na pakiramdam na lumuhod sa kanya. Mabait ang ngiti nito, ngunit sa likod ng mga mata nito ay parang merong itinatago. Nagpaalam na si William at bumalik sa pila. Habang naglalakad pa uwi, ay napansin ni Lolo Arman ang pagiging tahimik ni Basilio. Ano na naman ang iniisip mong bata ka? Ang tahimik mo yata bigla. Wala po, Lolo. Ngunit sa loob-loob ni Basilio ay hindi niya matanggal ang kakaiba niyang pakiramdam para kay William. Si William, na sa paningin ng lahat ay tila perpektong tao,
ay nag-iwan ng kakaibang impresyon kay Basilio. Isang misteryong nais niyang tuklasin, ngunit hindi niya alam kung handa ba siyang malaman. Makalipas ang ilang linggo, kahit hirap nung umpisa, ay unti-unti nang nasanay si Basilio sa buhay niya sa San Roque. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para tumulong kay Lolo Arman sa gawaing bahay at sa taniman nito ng mga gulay sa likod ng bahay. Bagamat medyo sanay na siya sa buhay sa probinsya, ngunit hindi pa rin kayang itanggi ni Basilio na nais pa rin niyang bumalik sa syudad. Isang hapon, habang nagpapahinga si Basilio sa ilalim ng punong mangga, ay tinawag siya ni Lolo Arman na nasa harap ng bahay. Basilio! Halika rito! Papunta na po ako, Lo! Naglakad si Basilio papunta sa harap ng bahay. Agad niyang nakita ang isang bagong bisikleta. Para saan po yan, Lolo? Sa'yo na yan! Regalo ko sa'yo! Bakit niyo po ako niririgaluhan? Hindi ko pa naman po birthday ah. Bakit? Kapag birthday lang ba pwede magregalo? Nakikita ko ang sipag mo nito mga nakaraang araw. Hindi madali ang buhay dito sa probinsya. Pero natututo kang kumilos kahit hindi mo nakasanayan ng mga gawain dito. Kaya tingin ko, karapat-dapat ka sa regalong to. Hinawakan ni Basilio ang bisikleta. Pinisil niya ang handlebar at sinipat ang mga gulong. Kitang-kita sa mukha niya ang saya, pero pinipilit niya ring pigilin na magpakita ng sobrang emosyon. Salamat po, Lolo Arman. Malaking bagay po ito kapag gusto ko pong gumala. Tandaan mo, Basilio, kapag masipag ka, may makukuha kang kapalit. Pero kapag tamad ka, wala kang aasahan. Nganga ka! Opo, Lolo. Maraming salamat po ulit. Sa kabila ng saya, hindi maiwasan ni Basilio na makaramdam ng lungkot habang tinitingnan ang bisikleta. Mas mag-e-enjoy sana siya kung makakasama niya ang mga kaibigan niya na magbisikleta. Ngunit kahit paano, naramdaman ni Basilio ang pagmamalasakit ni Lolo Arman sa kanya. Agad niyang sinubukang sakyan ng bisikleta at umikot sa paligid ng bahay, at isang ngiti ang lumitaw sa labi ni Basilio. Sa mga sandaling yun, parang nagkaroon siya ng konting kalayaan sa kabila ng istriktong pamumuhay niya sa San Roque. Kinagabihan, matapos kumain at maghugas ng mga pinagkainan, ay nakaramdam ng pagkainip si Basilio. Kaya naisipan niyang magbisikleta paikot sa San Roque. Nagpaalam siya kay Lolo Arman at pinayagan naman siya nito basta wag daw siyang magtatagal. Masayang nagbisikleta si Basilio. Malamig ang simoy ng hangin at naramdaman niya ang kakaibang katahimikan ng lugar na hindi niya naranasan sa Maynila. Habang nagbibisikleta sa makikitid na daan, ay napagtanto niya na halos nasa dulong bahagi na siya ng San Roque. Patuloy pa rin siya sa pagpedal hanggang sa may nakita siya na isang maliit na daanan. Dahan-dahan siyang nagpedal papunta roon at sa harap niya, lumitaw ang isang napakalaking bahay. Ang mga ilaw sa labas ng bahay na yon ay mas nagpapakita sa marangyang disenyo nito. Meron yung malalaking bintana na may kurtina na kulay ginto. May malawak na hardin sa unahan na puno ng mga mamahaling halaman at fountain. Huminto si Basilio sa harapan ng malaking bahay. Grabe! Akala ko sa Maynila lang may ganitong bahay. Natulala si Basilio habang pinagmamasdan ang bahay. Maya-maya pa, bumukas ang malaking pinto nito at lumabas si William, ang lalaking namimigay ng bigas noong isang araw. Napansin ni William si Basilio, ngumiti ito at naglakad papalapit sa kanya. Ikaw si Basilio, di ba? Apo ka ni Lolo Arman. Opo, sir. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Nagbibisikleta lang po, sir. First time ko po mapadpad dito at ngayon ko lang po nakita ang bahay nyo eh. Grabe, sir. Sobrang laki po pala ng bahay nyo. Maraming salamat. Ay, bunga yan ng aking pagsusumikap at pag-iipon ko nung kabataan ko. Nakakalungkot lang dahil ako lang ang mag-isa na nakatira dito. Nasaan pong asawa at mga anak nyo?
Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makapag-asawa eh. Masyado ako nakatutok noon para pag-aralin ang aking mga kapatid. Hanggang sa napagtanto ko na napag-iwanan na pala ako ng panahon. Pero maiba ako, hindi magandang gumagala ka ng ganitong oras. Wala kang alam sa kung ano ang pwede mangyari sa'yo. Wala naman po masyadong tao dito, sir eh. Tahimik naman po. Minsan, sa tahimik na lugar, doon mas mapanganib. Mag-ingat ka ha. Pauwi ka na ba? Opo, sir. O siya, mabuti. Sabihin mo na lang kay Lolo Arman mo na bumisita naman siya sa akin dito minsan. Sige po, sir. Sasabihin ko po sa kanya. Sige po, alis na po ako. Ninitian siya ni William bago ito muling pumasok sa loob ng bahay. Sa sandaling yon, hindi maiwasan ni Basilio na tingnan ang kabuuan ng bahay ni William. Ang laki ng bahay at ang lawak ng bakuran nito ay patunay sa yaman ng may-ari nun. Grabe! Gaano kayaman kaya talaga si Sir William? Sigurado akong ang dami niyang mamahaling gamit sa loob ng bahay na yan. Habang pabalik na siya sa bahay ni Lolo Arman, iniisip pa rin niya ang marangyang bahay ni William. Sa bawat pedal ng bisikleta, parang bumabalik sa kanya ang dati niyang ugali, ang pagiging mausisa sa mga bagay na hindi kanya. Ngunit agad niyang tinanggal ang ideya na yon sa kanyang isipan at nagpatuloy na siya sa pag-uwi. Hindi. Hindi ko na dapat isipin yun. Magbabago na ako. Magbabago ka na, Basilio. Magbabago ka na. Ngunit kahit na anong pilit niyang huwag isipin ang bahay ni William, ay hindi maitanggi ni Basilio ang kakaibang atraksyon ng bahay ni William at ng kayamanang sumisigaw mula sa bawat sulok nito. Pagdating ni Basilio sa bahay ay tulog na si Lolo Arman. Itinabi niya ang bisikleta at naligo ng mabilis. Nang makahiga na siya ay hindi agad siya inantok. Nakatingin lang siya sa kisame. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa tuwing ginagawa niya ay bumabalik sa isipan niya ang napakalaking bahay ni William. Ano kaya ang laman ng bahay na yun? Siguradong ang daming mamahaling gamit dun. May koleksyon kaya ng mga ginto si Sir William? O mga painting na milyon ang halaga? Napahawak siya sa ulo at napabuntong hininga. Ang bihira naman, oh. Bakit ba hindi mawala sa isip ko ang bahay na yun? Nakakainis. Bumangon si Basilio. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa labas. Maliwanag ang buwan at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nag-aanyaya sa kanya na lumabas ng bahay. Hindi naman siguro masamang maging curious. Hindi ako magnanakaw. Gusto ko lang talaga makita ang loob ng bahay ni Sir William. Ngunit sa tuwing iisipan niyang puntahan ang bahay, naiisip din niya ang mahigpit na bilin ni Lolo Arman na hindi tama ang magnakaw. Napabuntong hininga si Basilio at muling nahiga. Tinakpan niya ng kumot ang kanyang mukha. Pilit na nilalabanan ang tukso. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maialis sa isipan niya ang bahay ni William. Parang nanunukso ang imahe ng magarang gamit na posibleng naroon. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, ngunit nanatili siyang gising. Ang larawan ng bahay ni William ay tila isang anino na hindi siya tinatantanan hanggang sa sumapit ang madaling araw. Nang sumunod na araw, paglabas ni Basilio sa kwarto niya ay nakahanda na ang almusal. Merong sinangag, pritong itlog at daing na bangus. Siyempre, hindi nawala ang mainit na kape. Agad na dumulog sa hapagkainan si Basilio at magkasabay silang kumain ni Lolo Arman. Lolo Arman, alam niyo po, napadaan po ako dun sa bahay ni Sir William kagabi. Kumuro ng gabi. Aba, hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag kang lalayo? Dulong bahagi na yun sa San Roque ah. Ligtas naman po ako nakabalik, Lolo eh. Lo, ang laki pala ng bahay niya, no? Para pong mansyon. Tapos, lumabas po siya at nakipag-usap sa akin. Ang sabi po ni Sir William, bumisita raw po kayo minsan sa bahay niya. Aba, tamang-tama. Wala naman akong gagawin ngayon. Mamaya ipupuntahan ko siya sa bahay niya.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Basilio na puno siya ng kasiyahan at pagkasabik dahil alam niya na pagkakataon na yon upang makapasok siya sa bahay ni William. Lolo, kasama po ako sa inyo. Eh ano naman gagawin mo doon? Wala po, gusto ko lang pong sumama. Promise po, wala po akong gagawin na hindi niyo po magugustuhan. O sige, sige. Magdadala ako ng kamatis at kalamansi para kay William. Magandang sumama ka para meron akong katulong sa pagdadala. Matapos mag-almusal, tumayo silang dalawa at dumiretso sa likuran ng bahay. Lumang basket ang hawak ni Lolo Arman, habang si Basilio naman ay nakasunod lamang. Ang dami po pala ng bunga ng kalamansi niyo, Lolo. Oo, inaalagaan kasi natin na mabuti. Tahimik lang nang umiti si Basilio habang namimitas. Ngunit sa loob-loob niya ay hindi mawala ang excitement niya na makapasok sa loob ng bahay ni William. Sa kanyang isip, sigurado siya na puno yun ng mamahalin na kagamitan. Matapos mamitas ng kalamansi at kamatis, inihanda na ni Lolo Arman ang kanilang dala sa isang basket. Si Basilio naman ay nagpalit ng damit at sabik na sabik sa pagbisita sa bahay ni William. Habang naglalakad sila patungo sa malaking bahay ni William, ay hindi maiwasang magtanong ni Basilio. Lolo, lagi po ba kayong pumupunta sa bahay ni Sir William? Hindi naman. Kapag may espesyal na okasyon lang, o kaya kapag kailangan niya ng tulong sa pamimigay ng bigas at kung ano-ano sa mga tao rito sa San Roque. Pagdating nila sa harap ng bahay ni William, ay mas napansin ni Basilio ang engranding itsura nito dahil maliwanag. Bakal ang gate, malinis ang paligid, at ang hardin ay puno ng magagarang halaman. Napalunok siya ng laway habang tinitingnan ang kabuuan ng bahay. Nag-doorbell si Lolo Arman at hindi nagtagal ay lumabas si William. Agad itong ngumiti nang makita sila. Nag-umaga, William. Ang sabi kasi ng apo ko, ay pinapabisita mo raw ako dito. Oo nga po. Ang tagal na kasi nating hindi nakakapagkwentuhan eh. Aba, may dala pa pala kayo. Halika, pasok kayo. Sa pagpasok nila, agad na napansin ni Basilio ang napakakinis na sahig. Para yung salamin. Meron doong malalaking chandelier na umikinang at malalaking paintings sa dingding. Umupo sila sa malambot na sopa. Hinayaan lang ni Basilio na magkwentuhan sina Lolo Arman at William. Palihim na tinitingnan ni Basilio ang mga gamit sa paligid. Napansin niya ang isang malaking cabinet na puno ng mga ceramic figurine. Mukhang imported ang mga yon at mamahalin. Sa isang tabi, merong malaking flat screen TV na parang hindi nagagamit. Niyaya sila ni William sa dining area kung saan inalok sila ng juice at tinapay. Habang kumakain, patuloy ang kwentuhan ni William at Lolo Arman tungkol sa mga proyekto sa barangay. Lolo, kung may kailangan kayo, huwag kayo mahihiyang magsabi ha. Lalo na't ngayon, panay ang ulan ng malakas dito sa atin. Ayos lang naman kami, William. Mas marami pang nangangailangan kaysa sa amin. Kahit paano kumikita pa naman ako sa gulayan ko. Abala pa rin si Basilio sa pagmamasid sa bawat sulok ng bahay. Napansin niya ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Inisip niya na baka mas maraming mamahaling gamit sa silid na yon. Pagkatapos ng kanilang pagbisita, nagpaalam na sila kay William. Salamat sa pagdalaw, Lolo Arman. At sa'yo din, Basilio. Huwag kang mahihiyang bumisita dito ha. Kahit anong oras, ay welcome ka na rin dito. Sige po. Maraming salamat po, Sir William. Habang pauwi, tahimik si Basilio, ngunit puno ng plano sa isipan. Mas lumakas ang kanyang kagustuhang bumalik sa bahay ni William, hindi bilang bisita, kundi bilang magnanakaw. Simula nang makapunta si Basilio sa bahay ni William, ay hindi na nawala sa isip niya ang itsura nun. Isang umaga, nakita niya si Lolo Arman na may dalang itak at nakasuot ng salakot. Lolo, saan po kayo pupunta? Aakyat ako sa bundok para tingnan ang lupa ko ron. Matagal na rin simula nung huli ako nakapunta ron. Baka mataas na ang mga damo at baka
magtabas din ako roon ng damo. Lolo, pwede po ba akong sumama? Naiinip po kasi ako rito sa bahay, lalo na po kapag wala naman po akong kasama. Aba, bakit naman hindi? Baka magustuhan mo ron. Pero maganda ka dahil hindi madali ang pag-akyat doon. Wala pong problema, Lolo. Maganda nga po yun para ma-exercise po ko. Hindi nagtagal ay umalis na sina Basilio at Lolo Arman. Excited si Basilio dahil yun ang unang beses na aakyat siya ng bundok. Mas tumindi ang sikat ng araw habang naglalakad sina Basilio paakyat sa bundok. Nahirapan man sa pag-akyat ay labis pa rin namangha si Basilio, lalo na nang nasa mataas na bahagi na sila ng bundok. Dahil mula roon ay nakita niya ang buong San Roque. Nang makarating sila sa lupa ni Lolo Arman sa itaas ng bundok, ay nalaman niya na meron doong maliit na lumang kubo. Napansin niya na napapaligiran ang kubo ng malalaking puno at makakapal na damo, dahilan upang hindi yun madaling makita mula sa malayo. Pumasok sila sa loob. Meron doong isang maliit na papag at isang lumang mesa. Nagpupunta ka pa ba rito, Lolo? Hindi na masyado. Minsan na lang talaga. Matanda na ako, Basilio. Mahirap nang umakyat dito. Saka, sapat naman ang kinikita ko sa taniman ko ng gulay. Kaya, hindi ko na kailangan magtanim dito. Habang tinitingnan ni Basilio ang bawat sulok ng kubo, ay unti-unting nabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Ang kubo ng kanyang lolo ay maaaring maging perpektong taguan niya ng mga bagay na plano niyang nakawin mula kay William. Ang sarap palang tumambay dito, Lolo. Ang presko, tsaka ang tahimik. Totoo yan, Basilio. O paano? Magtatabas na ako ng damo, ha? Dito ka muna. Sige po, Lolo. Paglabas ni Lolo Arman ay napangiti si Basilio. Pakiramdam niya ay umaayon sa kanya ang pagkakataon. Hindi niya na problema kung saan niya itatago ang lahat ng mga mananakaw niya sa bahay ni William. Kinagabihan, habang nakahiga si Basilio, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Malinaw na malinaw pa rin sa kanyang isipan ang imahe ng malaking bahay ni William. Naiisip niya ang mga gamit doon at ang malalaking kahon na puno ng alahas, ang mga mamahaling kasangkapan at ang mga bagay na kailanman ay hindi niya naisip na magkakaroon siya. Naging buo na ang desisyon ni Basilio na magnakaw sa bahay ni William. Alam niya na nasa San Roque siya para magbago, pero alam din niya na ang mga bagay na makukuha niya sa bahay ni William ay malaki ang magagawang pagbabago sa buhay niya. Tahimik ang gabing yun at ang bilog na buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Mula sa pagkakahiga ay bumangon si Basilio. Lumapit siya sa lagayan niya ng mga damit upang magpalit ng shorts. Pagkuha ni Basilio ng shorts ay napansin niya ang isang bagay na nakalagay sa ilalim ng kanyang mga damit. Yun ang anting-anting na ninakaw niya kay Lolo Arman at ang punit na pahina ng isang aklat. Hinawakan niya ang anting-anting at matiim yung pinagmasdan. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya habang hawak niya yon. Hindi na nag-isip si Basilio. Ibinulusan niya ang anting-anting. Kinuha rin niya ang pahina ng aklat at muling binasa ang mga salitang Latin na nakasulat doon. Pagkatapos basahin ang mga salita, isang malamig na hangin ang biglang yumakap sa kanya. Tumindig ang balahibo ni Basilio, ngunit hindi niya pinansin yun. Sa isip niya, kailangan niyang kumilos agad kung nais niyang maisakatuparan ang kanyang plano. Dumating si Basilio sa harapan ng bahay ni William. May dala siyang isang alambre na kanyang kinuha mula sa kubo ni Lolo Arman. Matagumpay niyang naakyat ang gate at agad siyang nagtungo sa likod ng bahay. Nilapitan niya ang pinto sa likod ng bahay. Kalmado niyang itinusok ang alambre sa kandado at maingat na inikot yun. Ilang minuto rin ang ginugol niya sa pagsubok na mabuksan ang pinto bago niya narinig ang mahinang click. Indikasyon na nagtagumpay siyang buksan ang pinto. Maingat niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob ng bahay. Medyo maliwanag sa loob ng bahay ni William dahil sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa isang malaking bintana na gawa sa salamin.
Ang mga mamahaling kasangkapan at mga dekorasyong ginto ang unang nakita ni Basilio. Ngunit hindi niya yun pinansin dahil ang balak niya ay ang mga maliliit na bagay muna ang kukunin niya. Maingat na naglakad si Basilio at siniguro niyang walang makakarinig sa paglalakad niya. Pumasok siya sa silid na malapit sa kusina. Ang loob ng kwarto ay simple, ngunit may kakaibang dating yun sa kanya. Ang dingding ay kahoy na may mga antigong dekorasyon. Sa isang gilid naman ay may nakatayong aparador at sa gitna ng kwarto ay isang malawak na lamesa. Lumapit siya sa isang drawer na bahagyang nakaawang. Binuksan niya ang unang sulok at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang drawer ay punong-puno ng mga alahas, mga gintong kwintas, singsing na may diamante at mga pulseras na kumikinang sa liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana. Hindi na nagdalawang isip pa si Basilio. Agad niyang kinuha ang ilang alahas at isinilid sa kanyang bulsa. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng kasabikan. Ngunit ang kasiyahan ni Basilio ay agad na nawala nang biglang bumukas ang ilaw sa kwarto na kinaroroonan niya. Napako sa kanyang kinatatayuan si Basilio at halos mahulog ang mga alahas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Nang ibaling ang tingin sa pintuan ay naroon si William. Nakatayo yun at seryosong nakatingin sa loob ng kwarto. Laking pagtataka ni Basilio nang dumiretso si William papunta sa drawer kung saan nakalagay ang mga alahas. Hindi man lang yun tumitingin sa kanya na para bang wala siya roon. Dahan-dahang isinarado ni William ang drawer na parang wala itong kamalay-malay sa presensya ni Basilio na halos isang dangkal lang ang layo. Ang pawis ni Basilio ay tumutulo na sa kaba pero nananatili siyang hindi gumagalaw. Ay nako, tumatanda na talaga ako. Nakakalimutan ko ng isarado to eh. Matapos yun ay dumiretso si William palabas ng kwarto. Bago ito lumabas, saglit itong tumigil at tumingin sa kwarto na tila naghahanap ng kakaiba. Pero tuluyang lumabas si William at isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Basilio. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi niya ako nakita? Pero bakit? Imposible naman yun. Agad niyang naalala ang anting-anting na dala niya. Kumabog ang kanyang puso. Pero sa halip na mataranta siya, ay nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Hindi na rin nagtagal si Basilio at tahimik na siyang lumabas ng bahay ni William. Dala ang mga gintong alahas na nakuha niya mula sa drawer. Habang binabagtas niya ang daan pauwi, hindi niya maiwasang ulit-ulitin sa kanyang isipan ang kakaibang nangyari. Nang marating niya ang bahay ni Lolo Arman, mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang mga nakuha niyang alahas at inilagay sa ilalim ng mga damit niya. Umupo si Basilio sa banig at inilabas ang anting-anting at ang pahina ng aklat na nasa kanyang bulsa. Pinag-isipan niya ang mga nangyari hanggang sa napangiti siya. Sa tingin ko, ang anting-anting na ito ang dahilan kung bakit hindi ako nakita ni Sir William kanina. Kung ganon, ang kapangyarihan pala nito ay hindi ako makikita ng kahit kasino. Pwede pa pala akong bumalik sa bahay ni Sir William para magnakaw. Bumalik sa isipan ni Basilio ang mga antigong dekorasyon, mga makikintab na koleksyon sa mga istante, at ang mga bagay na tiyak na magpapayaman sa kanya kung maibibenta niya ang mga yun. Tumayo siya mula sa kama at naglakad pabalik-balik sa loob ng kwarto habang iniisip ang susunod niyang plano. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Ramdam niya ang kakaibang init na nagmumula doon na para bang sumasang-ayon sa kanyang naiisip. Humiga na si Basilio habang hawak ang anting-anting, ngunit hindi siya mapakali. Ang ideya ng pagnanakaw at ang posibilidad na magtagumpay ng walang makakakita sa kanya ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Habang unti-unting pumipikit ang kanyang mata, ang ngiti sa kanyang labi ay nananatili. Alam niya na may kapangyarihan na siya at gagamitin niya yon para makuha ang lahat ng gusto niya.
Matapos ang ilang araw ng pag-iisip at paghahanda, muling nagdesisyon si Basilio na bumalik sa bahay ni William. Sa gabing yun ay dala niyang muli ang anting-anting at inusal ang mga salitang Latin. Ramdam niya ang tila kakaibang init mula sa anting-anting. Alam niya na muli siyang nilukuban ng kapangyarihan nito. Tahimik na nilakad ni Basilio ang daan patungo sa bahay ni William, at pagdating niya roon ay muli niyang ginamit ang alambre upang mabuksan ang pinto sa likod ng bahay. Sa pagkakataong yun ay hindi na masyadong maingat si Basilio dahil tiwala siya na hindi siya makikita ni William. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay ay nakarinig siya ng mga yabag mula sa itaas ng hagdan. Lumabas si William mula sa isang kwarto, bit-bit ang isang tasa ng kape. Naglakad ito patungo sa kusina at walang kaalam-alam na may ibang tao sa bahay nito. Dahan-dahang lumapit si Basilio kay William. Ilang hakbang lamang ang layo niya mula sa lalaki. Naglakad-lakad siya sa harap ng pinto upang subukin kung talagang hindi siya nakikita nito. Hinugasan ni William ang tasa sa lababo at pagkatapos ay muling umakyat sa itaas. Hindi nga talaga niya ako nakikita. Ang galing! Nagpunta si Basilio sa sala at nakita niya ang isang estante na puno ng mga mamahaling bagay. Isa sa mga naroon ang tumawag sa kanyang pansin. Isang banga na gawa sa ginto at pilak. Mabilis niyang inuha ang banga at inilagay sa kanyang sako. Hindi na siya tumingin sa iba pang bagay dahil alam niyang sapat na ang nakuha niya para sa gabing yun. Pagkalabas ni Basilio sa bahay ni William ay hindi siya dumiretso pa uwi. Sa halip, tinahak niya ang daan patungo sa bundok kung saan naroon ang kubo ni Lolo Arman. Pagdating sa kubo ay pumasok doon si Basilio. Inilabas niya ang banga mula sa sako at tinitigan yon ng matagal. Jackpot! Sigurado malaki ang makukuha ko kapag naibenta na kita. Inilagay niya ang banga sa isang sulok ng kubo. Lumabas siya at kumuha siya ng mga natutuyong damo na tinabas noon ni Lolo Arman at ipinangtakip niya yon sa mamahaling banga. Tiniyak ni Basilio na hindi yun makikita kagad ng kung sino mang papasok sa kubo. Habang bumababa si Basilio mula sa bundok, ay hindi niya maiwasang mapangiti. Tagumpay na naman siya sa kanyang plano. Sa isip niya, simula pa lang yun. Kung hindi siya nahuli ng una at ganun din ng gabing yun, ay maaari niyang ulit-ulitin ang pagnanakaw niya sa bahay ni William kahit ilang beses pa niyang naisip, basta hawak niya ang makapangyarihang anting-anting. Pakiramdam ni Basilio ay palagi siyang nangangating bumalik sa bahay ni William upang magnakaw, hanggang sa muli siyang nagpasya na bumalik doon. Gaya ng dati ay dala niya ang anting-anting. Matagumpay siyang nakapasok sa loob ng bahay. Ang balak niya sana ay magtungo sa kwarto ni William dahil tiyak niya na mas maraming mamahaling bagay ang naroon. Aakyat na sana siya sa hagdan nang makita niya si William na pababa roon. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan itong nakababa. Binuksan ni William ang isang pinto sa ilalim ng hagdan. Sumunod si Basilio at nakita niya na sa likod ng pintong yon ay merong isang hagdan na pababa. Nang bumaba roon si William ay hindi na siya nagdalawang isip na sundan ito. Dahan-dahang bumaba si Basilio sa hagdan. Tahimik ang bawat hakbang niya upang hindi makalikha ng ingay. Nang marating niya ang basement ay napigilan siya sa nakita niya roon. Isang nakakatakot na gintong ribulto ang nakatayo sa gitna ng silid. Ang anyo nito ay isang nilalang na parang kalahating tao at kalahating hayop. May mga matutulis na sungay sa ulo at ang mga mata nito ay tila sinusundan siya kahit saan man siya magpunta. Ang ribultong yon ay halos hanggang bewang ni Basilio. Nasa harap ng ribulto si William habang nakaluhod at tila nagdadasal. Narinig ni Basilio ang malalim na salita ni William na hindi niya maunawaan. Matapos ang ilang minuto, tumayo na si William at tumalikod sa ribulto. Umalis na ito sa basement. Nang masigurong wala ng tao sa basement, dahan-dahang lumapit si Basilio sa ribulto. Nanginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya
ang malamig at makinis na ibabaw ng ribulto. Grabe, purong ginto to ah. Kung maibebenta ko to, hindi ko na kailangan bumalik pa rito. Sigurado, magiging mayaman na ako. Hindi na nagsayang pa ng oras si Basilio. Mahirap buhatin ang ribulto dahil sa bigat nito. Ngunit hindi yun naging hadlang sa kanyang kasakiman. Pilit niya tong binuhat palabas ng basement. Nang marating niya ang itaas, sumilip siya sa paligid upang masigurong wala si William. Nang makita niyang walang tao, mabilis siyang lumabas ng bahay. Bit-bit ang mabigat na ribulto. Binagtas ni Basilio ang daan patungo sa bundok. Pawis na pawis siya at nangangalay na ang kanyang mga braso dahil sa bigat ng ribulto na yon. Ngunit sa isip niya ay sulit ang lahat ng hirap at pagod niya. Sulit ang lahat ng ito. Pagdating sa kubo ni Lolo Arman, inilapag niya ang ribulto sa isang sulok. Humihingal siyang naupo. Ngunit may nakapaskil na ngiti sa kanyang muka habang tinitignan ang nakakatakot ngunit mamahaling ribulto. Sa kabila ng ilang beses na pagnanakaw ni Basilio sa bahay ni William, ay hindi yun napansin ni Lolo Arman. Ingat na ingat siya na hindi makahalata ang lolo niya sa ginagawa niya dahil alam niya na magagalit ito kapag nalaman nito ang kanyang pagnanakaw. Isang tanghali, habang kumakain sina Basilio at Lolo Arman, ay isang lalaki ang pumatok sa pinto ng bahay. Si Lolo Arman ang tumayo upang buksan ang pinto, habang si Basilio naman ay patuloy lang sa pagkain. Mula sa kinaroroonan niya ay narinig ni Basilio ang pinag-uusapan ni Lolo Arman at ng lalaki. Ernesto, anong atin? Magandang tanghali, Arman. Pasensya na't naistorbo ko yata ang pananghalian nyo. May kailangan lang ako itanong. Tungkol naman saan po, Kapitan? Naparito ko dahil may dumulog sa akin. Si William, at sabi niya, ninakawan daw ang bahay niya nitong mga nakaraang gabi. Agad na napalingon si Basilio, ngunit itinago niya ang kaba sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig mula sa baso. Tahimik lang siyang nakinig sa usapan ng dalawa. Marami raw kagamitan ang nawala, mga alahas, isang mamahaling banga. Pero may isa raw siyang nais maibalik sa kanya, ang gintong ribulto na nakatago sa basement niya. Napatigil si Lolo Arman sa pagmuya at tumingin ng diretsyo kay Kapitan Ernesto. Gintong ribulto? Ay, wala naman kaming nakikitang ganon. Hindi ko nga alam na may ganong bagay pala si William. Baka sakaling makita nyo, magbibigay ng pabuya si William sa makakapagbalik ng gintong ribulto na yon. Kaan mo, at kapag nakita namin ang aking apo, ay sasabihin namin kagad sa'yo. Salamat, Lolo Arman. Mag-iingat din kayo. Mukhang may magnanakaw na ngayon dito sa San Roque. Mauuna na ako at magbabahay-bahay pa ako para sabihin sa iba ang tungkol sa ninakaw na gamit ni William. O sige, sige. Mag-iingat ka, Kapitan. Pagkatapos nun, ay umalis na si Kapitan Ernesto. Nang makita ni Basilio na pabalik na ang lolo niya, ay pinilit niyang kumilos ng normal. Nang umupo si Lolo Arman, ay matiin siya nitong tinignan. Sino po yung kausap niyo, Lolo? Si Kapitan Ernesto. Bakit daw po? Hindi ko po kasi narinig ang usapan niyo eh. Nakapokus po ako sa pagkain itong inihaw na tilapia. Sobrang sarap po kasi, Lolo. Basilio, magsabi ka nga sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa pagnanakaw sa bahay ni William? Nagulat si Basilio sa tanong ni Lolo Arman, ngunit agad niyang inayos ang sarili. Ano po? Ako? Aba, wala po. Bakit ko naman po pagnanakawan si Sir William? Saka, Lo, nagbago na po ako. Hindi na po ako magnanakaw. Mabuti naman kung ganon. Ayoko na dito ka gagawa ng kalokohan. Hindi mo pwedeng dalhin ang kakatiyan ng mga kamay mo rito sa San Roque. Abay tatamaan ka talaga sa akin. Hindi na nagsalita pa si Basilio dahil alam niya na makahalata ng lolo niya na nagsisinungaling siya kapag marami pa siyang sinabi. Sa pagkakataon na yon, ay naisipan ni Basilio na huminto muna sa pagnanakaw sa bahay ni William. Papalamigin muna niya ang pangyayari bago siya muling magnakaw doon.
Ilang araw nang hindi pumupunta si Basilio sa bahay ni William. Sa kabila ng kagustuang magnakaw muli, ay pinigilan niya ang kanyang sarili pang hindi siya paghinalaan ni Lolo Arman. Isang umaga, naglalakad sina Basilio at Lolo Arman pauwi sa kanilang bahay. Galing sila sa palengke ng araw na yon. Nanlamig si Basilio nang makita niya si William na naglalakad papalapit sa kanila. Halata sa mukha nito na problemado ito. Nang makasalubong nila si William, ay agad itong kinausap ni Lolo Arman. Ang umaga sa'yo, William. Magandang umaga rin po, Lolo Arman. Basilio. Kumusta ka naman? Nahuli na ba kung sino ang salarin sa pagnanakaw sa bahay mo? Bumuntong hininga si William at umiling. Hindi pa nga po, Lolo Arman eh. Wala pa rin lead ang mga pulis. Sabi nila, baka raw hindi taga rito nagnakaw. Nakapanlulo mo naman. Ano ba ang pinakamahalagang bagay na ninakaw sa bahay mo? Ang gintong rebulto ko. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag eh. Pero napakahalaga po nun sa akin. Tahimik na nakinig si Basilio sa usapan, pero sa loob-loob niya ay hindi na siya mapakali. Hindi niya kayang humarap kay William, lalo na't siya ang magnanakaw na hinahanap nito. Napayuko na lang si Basilio habang pilit na itinatago ang pag-aalala sa kanyang muka. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa, lalo na't alam niyang wala siyang lakas ng loob na ibalik ang mga ninakaw niya kay William. Sana talaga mahuli na ang magnanakaw na yon. Wala namang ganun dati dito sa San Roque. Siguro nga po dayo yun, Lolo Arman. Pero sa oras na malaman ko kung sino ang magnanakaw na yun, magbabayad talaga siya. Ipapakulong ko siya para hindi na siya makaulit. Kinabahan lalo si Basilio sa kanyang narinig. Hindi niya na kayang makinig pa sa pag-uusap ng dalawa, kaya gumawa siya ng paraan upang matapos na yon. Lolo, hindi ba bibili pa po tayo ng bigas? Tara na po. Saka, ang sakit na po ng araw sa balat eh. O sige. O paano, William? Mauuna na kami ni Basilio. Nakalimutan ko na bibili pa pala kami ng bigas at wala kami nakitang magandang bigas sa palengke. Sige po, mag-iingat po kayo, Lolo Arman. Nang muli silang maglakad pa uwi, ay dun lang nakahinga ng maluwag si Basilio. Ngunit ramdam pa rin niya ang pag-usig sa kanyang konsensya. Ganun pa man, nanaig pa rin sa kanya ang halaga ng gintong rebulto sa sandaling maibenta niya yon. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang ang konsensya ni Basilio ay tila isang aninong hindi siya nilulubayan. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam si Lolo Arman kay Basilio, pero hindi nito sinabi kung saan ito pupunta. Nagsaing na si Basilio at ininit na niya ang ulam nilang laing upang pagdating ng kanyang lolo ay maghahapunan na sila. Madilim na nang bumalik si Lolo Arman. Agad niyang napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ng lolo niya. Silio, may kailangan tayong pag-usapan. Ano po yun, Lolo? Nagpunta ako kanina sa kubo ko sa bundok dahil maglilinis ako ron. Pero nagulat ako sa nakita ko ron. Nagising ang lahat ng pag-aalala ni Basilio. Ano pong nakita nyo? Huwag mo na akong gawin tanga, Basilio. Nakita ko ron ang gintong rebulto at isang mamahaling banga. Sa tingin mo ba, hindi ko malalaman na galing yun sa bahay ni William? Lolo, anong tumakbo sa isip mo at nagawa mo yun? Pinaghirapan ko ang pangalan ng ating pamilya. Tapos ito ang gagawin mo! Pagdanakaw! patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Anong hindi mo alam? Just kang bata ka, oo! Huwag mo nga akong pinaglololoko, Basilio! Ang gusto ko, bukas na bukas din, ikaw mismo magbabalik ng lahat ng ninakaw mo kay William! Umiling si Basilio. Takot at hiya ang pumalit sa kanyang muka. Lolo, hindi ko po kaya eh. Kapag ginawa ko po yun, malalaman ni Sir William na ako po nagnakaw sa bahay niya. Ngayon bigla ka nahiya. Pero habang nagnanakaw ka, hindi ka nahihiya. Umamin ka nga sa akin. Paano ka nakapagnakaw ng hindi nahuli ni William?
Hindi sumagot si Basilio. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang lolo na maging ito ay pinagnakawan niya. Sumagot ka, Basilio! Paano mo nagawa yon? Sagot! Ginamit ko po ang isa sa mga anting-anting nyo. Tapos binasa ko po yung parang dasal na nasa pahina po ng lumang libro. Doon ko po natuklasan ang kapangyarihan ng anting-anting na hindi po ako makikita ng kahit na sino. Basta dala ko po yun. Anong anting-anting? Kinuha ni Basilio ang anting-anting sa kanyang kwarto at ipinakita niya yon sa kanyang lolo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Arman nang makita ang anting-anting. Mabilis siyang kinuha ni Lolo Arman. Diyos ko! Alam mo ba kung para sa nito, Basilio? Ginagamit ang anting-anting na ito para protektahan na may dala nito mula sa mga aswang. Kapag dala mo ito at dinasalan, ay hindi ka makikita ng kahit na sinong aswang. Pero teka, hindi naman po aswang si Sir William ah. Bakit hindi niya po ako nakita nang pumasok po ako sa bahay niya? Nagkakamali ka. Dahil sa aswang lang gumagana ang anting-anting na ito. Kaya, aswang si William. Hindi agad nakapagsalita si Basilio. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala na isa palang aswang si William. Hanggang sa sumunod na araw ay pinag-isipan ni na Basilio at Lolo Arman kung ano ang dapat nilang gawin. Wala silang maisip na konkretong plano ng sandaling yun. Sumapit na ang gabi pero wala pa rin silang naisip na pwedeng solusyon sa malaking problema na kinakaharap nila, lalo na't nalaman nila na isa palang aswang si William. Lolo, paano po kung malaman ni Sir William na ako nagnakaw ng mga gamit niya? Baka po kung anong gawin niya sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko man labanan si William kapag sinaktan ka niya. Napakabait niya. Pero ngayong nalaman ko na isa pala siyang aswang, parang biglang nagbago ang tingin ko sa kanya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, ngunit walang malinaw na solusyon ang pumapasok sa kanilang isipan. Pagsapit ng gabi, nasa kwarto na niya si Basilio. Hindi siya makatulog sapagkat hindi maalis sa isip niya ang katotohanan na isang aswang si William. Hindi siya makapaniwala na may isang aswang na normal na nabubuhay kasama ang mga tao at nagagawa pang tumulong. Maya-maya pa, nagulat si Basilio nang biglang pumasok si Lolo Arman sa kwarto niya. Basilio, bumangon ka riyan. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Ipinakita ni Lolo Arman ang anting-anting na hawak nito. Ang anting-anting na ito ay nagpapakita kung may aswang sa paligid. At sigurado kung may isa sa ngayon sa labas ng bahay natin. Napatayo si Basilio sa sinabing yun ng kanyang Lolo Arman. Nagtungo sila sa sala at kinuha ni Lolo Arman ang buntot ng pagi na nakasabit sa dingding. Humakbang ito palabas ng bahay. Sumunod naman si Basilio sa kanyang lolo habang nanginginig sa takot. Paglabas nila ay sumalubong sa kanila ang katahimikan. Naramdaman ni Basilio ang kakaibang init ng hangin. Alam kong nandiyan ka! Huwag kang magtago! Magpakita ka! Malakas na sumigaw si Lolo Arman na sinundan nito ng malulutong na mura. Biglang may malaking anino ang gumalaw sa itaas ng puno ng mangga sa harapan ng kanilang bahay. Napatingin doon si Basilio. Sa itaas ng puno, isang nakakatakot na nilalang ang nakita niyang nakaupo. Tumalon ang nilalang mula sa puno. Iwinasiwas ni Lolo Arman ang buntot ng pagi. Lumayas ka rito! Salot! Hindi mo kami matatakot! Nakita ni Basilio kung paano tumakbo ng mabilis palayo ang nilalang. Agad yung naglaho sa dilim. Nakatulalang bumalik sa loob ng kubo si Basilio kasama ang kanyang Lolo Arman. Agad siyang uminom ng tubig upang pakalmahin ang sarili. Lolo, ano po yung nakita natin? Aswang yon, Basilio. Hindi ko maintindihan. Bakit biglang nagkaroon ng aswang dito sa San Roque? Tumahimik si Basilio dahil kahit siya ay hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang lolo. Nang sumunod na gabi, habang mahimbing na natutulog si Basilio, ay naalimpungatan siya dahil sa maalinsangang hangin
na pumaloob sa kanyang kwarto. Mula sa dilim ay nakita niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto niya. Ang buong akala niya ay si Lolo Arman yun, ngunit ganun na lang ang nilakbot niya nang makita ang aswang na nakita nila nung nakaraang gabi. Maitim na magaspang ang balat ng aswang. Nanlilisik ang mga mata nitong pula at ang mga ngiti nito ay matutulis. Bigla yung sumugod kay Basilio at sinakal siya ng malalaki nitong kamay. Nagpumiglas si Basilio, ngunit wala siyang laban sa lakas ng aswang. Nasaan ang gintong rebulto? Nasaan ang gintong rebulto? Saan mo itinago? Halos hindi makahinga si Basilio habang pilit siyang kumakawala sa aswang. Dahil hinahanap ng aswang ang gintong rebulto, napagtanto niya na si William ang aswang na yon. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lolo Arman. Dala nito ang buntot ng pagi. Buong lakas na hinampas ni Lolo Arman ang aswang ng buntot ng pagi. Tumama yon sa likod ng aswang, ngunit sa halip na umatras ang aswang, ay binuhat ito si Basilio at mabilis na tumalon sa bintana. Lolo! Tulungan niyo ako! Lolo! Agad tumakbo palabas ng bahay si Lolo Arman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nito ang papalayo na aswang na buhat-buhat si Basilio. Hindi nagdalawang isip si Lolo Arman at hinabol nito ang aswang hanggang makarating sila sa isang maliit na bakanting lupa sa likod ng bahay. Bitiwan mo ang apo ko, hayop ka! Biglang huminto ang aswang. Binaba nito si Basilio, ngunit mahigpit pa rin nitong hawak ang kamay niya. Hinarap nito si Lolo Arman. Nasaan ang gintong rebulto? Sabihin mo sa akin kung ayaw mo mamatay ang batang ito. William, alam kong ikaw yan. Kung gusto mo makuha muli ang rebulto, nasa kubo ko yun sa bundok. Pakawalan mo lang ang apo ko. Hindi pa man nakakapagsalita ang aswang nang biglang dumating ang isa pang aswang na labis na ikinagimbal nila Basilio at Lolo Arman. Agad na sinugod ng ikalawang aswang ang aswang na may hawak kay Basilio. Nagulat ang unang aswang, ngunit agad itong gumanti. Nagtagisan ng lakas ang dalawang aswang. Nagpalitan ng pag-atake ang mga ito, at ang mga ungol ng mga ito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Habang abala ang dalawang aswang sa laban, ay nagkaroon naman ng pagkakataon si Basilio na makawala. Tumakbo siya papunta kay Lolo Arman na mabilis siyang sinalubong at itinago sa likuran nito. Lolo, bakit dalawa po ang aswang? Akala ko ba si Sir William lang po ang aswang dito? Hindi ko rin alam. Maging ako'y naguguluhan na. Sinunggaban ng pangalawang aswang ang leeg ng una at gamit ang matalas nitong kuko ay sinaksak nito ang dibdib ng unang aswang. Tumalsik ang dugo nun at isang malakas na sigaw ang nagmula sa unang aswang bago ito bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Unti-unting nagbago ang anyo ng namatay na aswang hanggang sa tuluyan niyong bumalik sa pagiging anyong tao. Napanganga at nagulat sina Basilio at Lolo Arman nang makilala nila ang unang aswang. Si Kapitan Ernesto? Ang akala ko ba'y si Sir William ang aswang, Lolo? Bago pa man makapagsalita si Lolo Arman, ay humarap sa kanila ang pangalawang aswang at unti-unting nagbago ito ng anyo. Bumalik ito sa pagiging tao hanggang sa tuluyan itong maging si William. Huwag kayong matakot. Hindi ako masamang aswang. Ipaliwanag mo kung bakit nais makuha ni Kapitan Ernesto ang gintong rebulto. Alam kong yun ang dahilan kung bakit siya umatake sa amin. Huminga ng malalim si William bago sumagot. Ang gintong rebulto ay simbolo ng kapangyarihan at swerte para sa lahi namin. Sino mang aswang ang magmamay-ari nito ay magkakaroon ng mahabang buhay at walang hanggang swerte. Kaya pala gustong-gustong makuha ni Kapitan Ernesto ang rebulto na yon. Tama ho kayo. At ako ang lehitimong tagapagmana ng rebulto na yon. Ipinasa ito sa akin ng aking mga ninuno. Ngunit nang malaman ni Ernesto na hawak ko to, nagkaroon siya ng masamang balak. Gusto niyang angkinin ang kapangyarihan ng rebulto. Pero paano nalaman ni Kapitan Ernesto na alam namin kung nasaan ang rebulto?
Nung isang gabi, nakita ko si Kapitan Ernesto na nasa labas ng tubo nyo. Narinig niya ang usapan niyo tungkol sa ribulto at ang katotohanan na si Basilio nagnakaw nito sa tulong ng isa sa mga anting-anting mo, Lolo Arman. Patawad po, Sir William. Hindi ko po alam na ganito kalaki ang gulo na maidudulot ng pagnanakaw ko. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Hindi ako galit sa iyo, Basilio. Ang gusto ko lang ay maibalik ang ribulto sa akin upang hindi na ito maging sanhi na mas malaking kapahamakan. Nasa kubo po ni Lolo Arman sa bundok ang ribulto. Pwede niyo na po kunin yun, Sir William. Tumango si William at ngumiti ng bahagya. Salamat. Pangako ko, aalis ako sa San Roque pagkatapos nito. Dahil ayoko na madamay pa kayo sa gulo ng aming mundo. Isa pa, wala nang dahilan para manatili ako rito matapos ang lahat ng nangyari. Naglakad na si William palayo upang kunin ang gintong ribulto. Nang mawala na ito sa kanilang paningin, ay huminga ng malalim si Lolo Arman at tumingin kay Basilio. O ano? Nakita mo na nangyari, Basilio? Walang magandang maidudulot ang pagnanakaw. Sana may natutunan ka sa lahat ng mga nangyari. Pangako po, Lolo. Hindi na po ako magnanakaw ulit. Hinawakan ni Lolo Arman ang balikat ni Basilio at ngumiti ng bahagya. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.